Ngayong araw nga na ito ay napag-isipan namin pumunta ng ilog para manghuli ng tulya. Pero bago yan, kailangan muna namin daanan ang palayang ito. Tara, samahan niyo kami. Yung pupuntahan nga namin ay medyo malayo. Yan nga pala yung host ng water pan para magkaroon ng tubig ang mga palayan dito sa amin. At yun na nga, tara nga, lalakad na tayo. Malapit naman na po tayo makarating doon. Mag-ingat nga lang para hindi kayo madulas. Kasi medyo maano ang daan, mahikot. Binibinahan ko na nga pala diyan ng video. Yan nga pala yung kaibigan ko. Yan, siya na yung pinauna ko dahil gusto niya na rin mag-video. Pwede nga pala kayo di niya mag-chinilas para hindi masaktan yung paa niya. Tatawid din tayo sa tulay. Tapos yan, dyan na. May mga nahuli na ngagabi agad dyan. Pagbaba namin ng sihi. Sihi ang tawag sa amin dyan. Ewan ko lang sa inyo. Dito nga sa aming unang binabaan ay marami na ng sihi kaming nakuha. Ingat nga lang sa pagkuha ng sihi. Baka kasi maling tao yung mapili. Pagkatapos nga namin kumuha ng mga sihi, lumakad na rin kami sa aming pupuntahan para makakuha kami ng tulya. Yan nga pala yung nahuli kong sihi. Medyo mounting nga lang siya dahil hindi naman kami mahilig magkuha ng sihi dito. Dahil ang pahay talaga naman namin ay tulya. Niintay ko nga lang diyan yung kaibigan ko. Madami daw kasi siya nakukuha ng sihi at lukan. At nainggan nyo nga din ako magkulukan kasi ang dami daw yung nakukuha ng lukan. Kaya yun, lumaya din ako at yun nga, nakukuha nga agad ako ng isang lukan. Naglamas nga pa ulit ako ng putik. Pero mag-ingat sa paglalamas ng putik kasi maaari ka masugatan gawa ng mga kahoy na nandiyan at mga balayan ng kuhol at mga kaiba pa. Yun nga, nagtitingin pa ako kung saan pwede maglamas ng putik. Ayun nga, may pinapakita nga nung kaibigan ko yung huli niya. Medyo sobrang putik nga talaga pag nasa lalao ka. Ang tawag kasi dyan, lalao. Nilagay ko nga muna dyan yung tsinelas ko kasi baka mawala. Yung pinakita ko pala sa inyo sa ay hindi. Kinakain yun pero medyo mapait nga lang. Kaya ibinabaho na. Yan nga, nagsimula nga ulit ako diyan na magkapakapa. Baka kasi meron ulit luhan na makuha. Hindi rin naman kami nagtagal diyan at umalis na rin kami pagkatapos namin maghanap ng lukan kasi ang punteriya nga namin talaga ay manguha ng tulya. Yun, nagsisimot-simot na rin naman kami habang dumadaan diyan ng mga sihi kasi sayang malalaki naman yung sihi na makikita. At yun, nalaglag pa nga yung sihi, ayaw po magpakuha sa amin. At yun na nga, nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Tawa ng tawa yung best friend ko kasi nagbibidyo nga ako ng mga palayan. Yan, nakikita nyo kasing lahat na yan ay hindi yan sa amin. Dahil nga medyo malayo pa yung pupuntahan naming ilog, ay nagtry kami dito sa may kanal ng tubigan. Sabi kasi niya may makukuha dito pero yan, nag-finger heart siya. Itatry ko nga din pala maghanap diyan. Bababa din nga pala ako diyan. Sa una nga ay wala ako nakuha pero habang tumatagal ng paglalamas kasi nilalamas din yung putik niya sa ilalim para makapama yung tinatawag nilang paros. Paros na pala yung nakukuha namin diyan kasi wala diyang tulya. At yun na nga, sa haba ng aking paglalamas ay may nakuha din nga ako. Yun nga, at mataba pa yung nakuha ko. Sumugod pa nga dyan yung kaibigan ko kasi nga ang taba nung nakuha ko, baka meron pa. At yun, may nakuha pa ulit ako.
medyo marami nga diyang paros sa kanal na yan kasi wala naman masyadong kumukuha ng paros. Meron din diyan palangan nakukuhang katang, kung tawagin ay kalapay. Ewan ko lang kung meron sa inyo yan. Nahuhuli din nga pala diyang isda. At yun na, tuloy-tuloy na namin pagkakuha ng paros. Isang oras nga lang pala kami nanguha ng paros. Ayun nga, medyo marami-rami nga din yung nahuli namin. Na balay nasa kalahating limbang maliit ang huli ko nga pala. Yan nga pala yung mga huli ko. Comment lang kayo para sa gusto nyo luto. Melohan din, paros. Nasa ilalim nga pala niyan yung sihi. Maliit kasi kaya hindi halos makita pero may sihi yan. Salamat sa panonood!